Yo, what up, good and this is Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, nandito ako ngayon sa Yamaha Platero, Binyan, Laguna. Kasi naghulog ako ng motor. Hulugan yung motor natin, Edices. Pero wala kang dapat ikahiya kung hulugan lang yung motor mo, o yung cellphone mo, yung kotse mo, yung bahay mo. As long as nakakabayad ka buwan-buwan, sa'yo yan, akinin mo yan. So naalala ko, may nag-request sa akin na daw pinagkaiba ng Gear 125 na standard version dun sa premium version. Kaya naisipan ko i-vlog na rin natin para malaman natin. So tapusin mo hanggang dulo para malaman mo yung presyo at kung ano yung kaibahan sa premium version. So tara, simulan na natin. Hey, 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 woof woof, I'm a crazy though like Cujo. Look up on my wrist, I'm wearing Rollie, ice cold. Trippin', I'll stay pimpin' and I'm working on a nice one. I don't care if you still want me, cause I'm only here to pipe, ho. Got a lot of cash in my pocket, should stay leaking, I'm not tweaking. But the bitches out here geeking, I ain't sleeping, only dreaming. All these women catching feelings, I'm a sharpshooter. Pop 'em in the morning like a beacon. Goddamn, she got fit up in them pants. Now she tryna grab my hands, but I'm reaching for the bands. I got plans, big plans. Hey, cheering in the stands, shout my name, navigate, just give me one chance. Hey, big checks, that's some motivation. Tryna make it bacon, let my greatness shine up through the nation. I'm not hating on your ratchet ass clothes, I'm just staying clear. Fact, I will never wear those. Hey, That was fire, bro. Wow. hey, chill, I'm still going, I'm still going. Riding the muscle. Ayan na nga siya, Nedicens, ang Yamaha Mio Gear 125. Of course, 125cc. Engine specs, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, single cylinder with air cooling system. Alam naman natin yan, air cooling system sa 125cc, swak na swak. Kahit na malayo ang biyahe, hindi ka mag-overheat dahil less than 200cc naman ang motor. So, very compatible sa liquid cooling system. Ang ganda pala nitong kulay na to, off-white. Ayan o, ang ganda ng kulay niya. Parang pag nasisinaga ng araw, may kakaibang kintab, tas parang nag-iiba ng konti yung kulay. Ganda ng pagka-white niya. Dito sa gilid yan, no, decals siya, gear, tapos decals siya, may line na orange, tas Mio, tas merong mga linya-linya, parang stripes. Sabay Yamaha emblem dito sa gilid. Makes the bike looks premium, pati ito. Ayan o. Gear, meron siyang gear sa gitna. Talagang may pride of ownership. Then Yamaha logo. Of course, equipped with Blue Core technology which will give you more power with less fuel. Matipid na rin siya sa gas dahil FI na siya. Naglalaro ang average fuel consumption nito sa around 50 to 55 kilometers per liter. Of course, it still may vary depende sa driver. Kung mas walwalero ka, mas malakas ka sa gas. Kung chill riding ka lang, edi mas matipid sa gas yung makukuha mo. Meron siyang maximum power na 7 kilowatts at 8,000 RPM, habang maximum torque naman na 9.6 Nm at 5,500 RPM. Engine oil capacity niya is 0.8 liters. Ganun ang klase ng aasahan ninyo kapag magpapa-change oil kayo. Sa gilid, ayan din siya. Very minimalist lang. Mio Gear. Tapos Yamaha dito. Ganda talaga ng kulay. Gaganda na ako sa kulay. Mas maganda siya siguro sa personal kaysa dito sa camera na nakikita ninyo. Tapos dito meron ulit mga stripes na linya. Parang gradient siya na mapabasa mo Mio. Ayan no. Gray yung pinakaloob. Napaka-artistic nitong part na to ng decals niya, no? Very premium looking. Hindi siya nagmukhang, alam mo yun, may nagsasabi nga pagka Yamaha ang gumawa, puno siya ng decals, hindi siya nagmumukhang OA or nagmumukhang parang low class. Ang ganda pa rin. Napakaganda ng aesthetic nitong isang to. Dito naman, may mga nakaukit din. Multi-purpose nakalagay. Merong alloy na tapakan ng angkas. Tapos meron din siya dito. Siguro kapag ka bata yung iaangkas mo, no? Pwede dyan. Meron din siyang added accessory na pwede mo ilagay dito. Parang footrest dito para kung puno na yun dito yung mga gamit mo, makakatapa ka pa rin sa labas. Nabibili yan, added accessory. Pati dito para may takip yung pinakabulsa mo, yung pockets mo. Very convenient siya, dalawa yung hooks niya. No? May hook dito, may hook pa dito. So dalawa. Dito yung ano mo, yung mga pulutan mo, dito yung yellow, tas sa loob yung alak. May mga bulsa din siya, no? Pati dito may details, ganda. Ayan, no? Very neat yung design niya, no? Ang ganda ng pagka matte black niya, pati yung loob. Meron siyang parang mga details dito, anti-slip para hindi madulas sa sapatos. May nakasulat pa pala dito yun, no? Sport Utility. Ganda, ganda ng fairings. Pati dito yung pagka matte black niya, iba yung texture dito, iba rin yung dito. Medyo magaspang. Yung mukha naman niya, it is the new face of Mio. Ganito na talaga yung mga new generation ng Mio na lalabas. I think this will replace the M3 sa kanyang category. Puro Mio gear na yung makikita natin.
Ang gandahan dito, yung gulong kahit standard version, Dunlop na rin. Ayan, oh. Tapos parang yung mugs niya, mapapansin nyo, yung MIUI, ang nipis ng mugs. Parehas 14 inches yung mugs nila. Kaya lang, ang kapal nung sa Mio Gear, ayan, oh. Makapal siya pati sa likod. Kahit nga compared mo sa sole ang nipis lang nung sa sole. Ayan, oh. Nipis lang ng mugs niya, di ba? Yung ganun yung lapad. Sa unahan, tire size niya 80 by 80 by 14. Of course, tubeless na and Dunlop tires. Talaga mapagkakatiwalaan. Very makapit. Hindi ka kaagad-agad magpapalit. Siguro up to 10,000 sa odometer. Yan pa rin gamitin mo. Goods na goods pa rin eh. And tubeless na. Iwas sakit sa ulo na pahangin ka ng pahangin kada mahabang biyahe o malulubak yung kalsada. Very perfect to. Iwas hassle kumbaga. Telescopic fork sa unahan, suspension. Habang single hydraulic disc naman ang kanyang braking system sa unahan. Single pot caliper. Sa likod naman, tire size is 100 by 70 by 14. Ganun din, Dunlop tires, tubeless, and meron din siyang decals. Ayan, oh, ganda. Mio Gear. Sabay orange na line, then broken lines. Meron tayong unit swing, monoshock sa likod. Manipis yung shock niya. Pero kagaya ng trademark ng Yamaha, patigas sa suspension, very good for high speed. Pero sa mga low speed at baku-bakong kalsada, medyo matagtag. Tapos sa likod naman, ang kanyang braking system is mechanical leading trailing or mas kilala na natin sa tawag na drum brakes. Panggilid parang sa Mio Gravis din, same na same. And nakagandahan, meron siyang kickstart. So pag may kickstart ng motor, meron kang peace of mind pag naabutan ka sa mga isolated places, di ka natulak na parang kotse. Pwede mo pa siya mapastart pag na-discarga ang iyong baterya. So mostly sa mga motor ngayon, wala nang kickstart. Good thing dito sa Mio Gear, meron siyang kickstart. Good yan. Kill switch sa side stand, meron din. Ayun, oh, may nakalagay pa rin dito. Side protection. Angas. Compression ratio ng isang to is 9.5:1. Habang bore and stroke naman niya is 52.4 by 57.9 mm. Siguro kung may points for improvement ako sa motor na to, itong part na to, yung panel gauge niya. Medyo kasi outdated na yung mga analog display sa mga scooters kasi mas maganda tignan talaga and mas maraming information kapag ka fully digital yung meter panel natin. Pero this one is analog, so ayan lang yung points for improvement ko. But still, straight to the point, meron ka nakikita speedometer, odometer, fuel gauge, high beam indicator, signal lights, and then echo indicator. Buksan natin. Yun, no? May engine check pa pala. So maganda dito sa part na to, sa kanan meron ka pa ding hazard button. Ayan, pag binuksan mo yan, naka-hazard na. Tapos push start, and then sa kaliwa meron tayong high beam, low beam, turn signals, left, right, patay, then busina. Yun yung tunog ng busina niya. Side mirrors, ayan, medyo maikli, no? Pero parehas pa rin sa mga MIUI. Ito yung mga gusto ko. Dahon type side mirrors. Very useful tong isang to. Maganda rin placement, ayun, no? Kitang-kita may mga nasa paligid mo, no? Tapos may Yamaha emblem dito, maliit lang, ayun, no? When it comes to quality ng plastic, pati itong mga buttons, sobrang premium, ang ganda tignan. Sa handle grips naman on the regular side, parehas naman sila lagi kahit ang mga NMAX ganito pa din, Aerox. And then ito, favorite ko, yung brake levers niya, may park brake lock. Kahit NMAX wala nang ganyan eh. Pero ito regular pa rin to. Pwede nga itong pakintabin eh, pero mas gusto ko yung stock na brake levers compared sa mga pinapalitan kasi mas maganda yung grip niya. Just for me sa base sa akin sariling experience, mas maganda yung grip ng stock kaysa palitan natin ng mga aftermarket. Mas maporma yon, pero mas gusto ko yung grip yung pinakakapit niya sa preno. Pagka yung feeling na kapag pinipiga mo na siya, mas maganda. So itong park brake lock, pagka in-engage mo yan, binaba mo yan ganyan, easy to use lang yan. Ayan, so nakababa yan, hindi naiikot yung rear wheel mo. Maganda to kapag ka sa mga traffic light para hindi mo maatrasan yung nasa likod mo, kaya naman sa mga uphill nagpark ka para hindi gumulong yung likuran. Tapos maganda pa doon, kahit dito sa standard version meron pa rin siyang 12 volts power outlet dito sa bulsa. Ayan, no, meron pa din, no. So akala ng iba pag standard wala na mga ganong feature kasi yung sa Sniper walang charger dun sa standard version eh. Pero ito meron siya, no, may charger pa rin siya sa bulsa. Lalim ang bulsa din, no, lalim mo. Mga ayan, ganyan. Kasyang-kasya ang tumbler. Tapos kung ano pang pwede mailagay. Isa lang ang bulsa, sa kanan walang bulsa. Tingnan natin yung seat. Ito yung seat niya. Ayan. Maganda rin yung texture ng seat cover. Ayan, no. Makapit kahit na madulas nga itong pants ko, kumakapit pa rin eh. And then malambot. Very generous sa upholstery. Ayan, no. Ganda rin. Comfortable to kahit yung angkas mo. Hindi siya manipis. Sakto yung lapad niya para sa pang-araw-araw na biyahe. Ganda. Ang sarap upuan. Yeah, baby. Buksan natin para buksan yung seat. Dito lang siya. By the way, dito may key shutter yan. Mano-mano. Doon kasi sa Mio Soul tsaka MIUI, pipindutin mo lang dito, magsasara na yung key shutter. Ito mano-mano. Yun, sasara mong ganyan. Di na masusundot yan ng mga magnanakaw. Tapos bubuksan mong ganyan.
Yun, bukas na. Sususian mo, pwede mong ilak yung manibela sa kanan. Pag nakalak na, hindi na ito magagalaw. Yan, nakalak na. No, security feature. Para buksan yung seat, yan, nakasara yan ha. Pihitin mo lang pa kaliwa, tutunog yan dito. Yun, tumunog na. Bukas na yung seat. Ayun si storage niya, Edisense. Oh, kasya na yung mga basic essentials natin na usually nilalagay sa seats. Jacket, raincoats, papeles ng motor, basic tools, meron na rin kasama dito. Ayan oh, very neat yung design niya. Tapos baterya niya nandito sa mga nagtatanong. So very well secured to, hindi malulubog sa baha. Kahit na mataas yung baha, paabutin mo muna sa upuan mo bago malubog yung baterya. So very safe. Meron ka talagang peace of mind. Haba rin ng mga hooks niya, ayan oh. So pwede mo ditong isabit yung helmet mo kasi for sure nutshell lang kakasya dito. Hindi kasya dyan yung mga full face, even half face. I don't think kakasya dito. So hook mo na lang dito. Kung papasok ka sa mall, iwan mo sa parking lot yung helmet mo. Hook mo na lang dyan. So fuel tank capacity niya is 4.2 liters. Para sa kanya average fuel consumption, sapat na yan. Pero kung mas kaya pang lakihan, mas better. Pero I think that's enough sa ganitong sukat ng motor. Very good na yung 4.2 liters. No, malayo-layo na rin mararating mo. Pero hindi naman sobrang layo, kaya lang okay na siya kasi matipid naman sa gas. Ito din yung kanyang grab bar para sa angkas. Very reliable, yan o, bakal. So kahit na mabigat iaangkas mo, kayang-kaya to. And alam ko may added accessory to na pwede nyo mabili yung bracket for the top box, no? Sa Yamaha mismo, pwede yun. Dito sa kabilang side, yung kanyang cooling fan, ayan, air cooling system nga siya. Parehas ng tambucho sa Gravis. Ganda talaga ng ano yung gulong eh. Lapad, no? Dunlop pa. Ayos, talagang parang ang tibay-tibay eh. Very neat din yung design niya, makikita nyo. Hindi malayo yung gulong at tapalodo sa isa't isa. So hindi tatalsing kung saan yung dumi. May ipon lang dyan. Meron pa ditong added na rubber para talagang di matalsikan yung banda doon. Itong straw na to, para yan sa excess na gasolina. Pag umapaw yung gasolina mo dito, ayan, lulusot yan doon. Tapos matatapon dito. So yung mga gasoline boy na umaapaw kung maglagay, pag sinabi ng full tank, ayan, dyan lalabas yun. Kaya natin yung ilaw sa likod pag naka-hazard. Yan o. Ganda ng likodan na taillight, no? May sarili na siyang flavor. Ibang-iba, hindi siya NMAX, hindi siya sporty, hindi siya Mio I, lalong hindi rin Mio Soul. Ganda eh, no? Pero ang gusto ko dyan, full assembly. Kasi hindi ka naman worry in the long run, baka may babaling signal light. So yan, gamit ka na lang ng gamit, iwas sakit sa ulo. Yun nga lang, bulb type pa, no? Maganda lang sa bulb type, kitang-kita pag tanghalin tapat. Pero napupundi. Kaya mas gusto ko LED na sana. Sa unahan, check natin. Oh, dito very slick yung ano nyo, signal lights niya dito. Ayan, medyo parang foggy effect pero bulb type pa yan. Napaka-luxurious ng style. Ang ganda oh. Ako, wala pa akong Mio. Ito gusto ko eh. Ganda. Tapos itong kanyang mukha eh, no? Headlight LED na. The park light niya, bulb type pa din. Ang wheelbase niya is 1,260mm. Habang wet weight naman ito ay 95 kilograms. Tapos yung S version, 96 kilograms. So mas magaan to ng 1 kilo compared dun sa premium version. Ang overall dimensions nito is 1,870mm para sa length. Ang width is 685mm, habang ang height naman is 1060mm. Tingnan ko kung may SMG na. Oh, may SMG na, no? May smart motor generator na to, so wala na siyang tunog pagka ni-start mo. Wala na ignition sound, mas matipid sa baterya. At the same time, mas magaan sa makina. Ang seat height nito is 750mm. Very good sa mga Pinoy. Very good sa lady riders, tsaka sa mga short riders. Kagaya ko, I'm just 5'3 to 5'4 in height. Check natin, bababa ko sa side stand. Yan, almost flat-footed. Kung gusto mo pa ng medyo abot mo talaga, flat-foot ka, yan, unahan ka lang ng konti. Ayos ah. Legroom, okay naman siya, regular lang, no? Kung medyo matangkad ka, baka sumahid na yung tuhod mo doon. Pero kung medyo short riders, up to 5'7 siguro, 5'5, 5'7, 5'8, okay na okay, saktong-sakto. Pag 6-footer ka na, medyo maliit ka na dito siguro. Medyo maliit na tong motor para sa'yo. So yun, may nakakilala sa atin netizen, si Sir Noriel. Maraming salamat, sir. Binigyan ko siya ng sticker ko. So ride safe sa inyo, sir. May shoutout ba kayo? Babatiin? Okay na yun, sir. So yun, ride safe ah. So yun na sa mga maliligaw dito sa Yamaha Platero, Binyan, Laguna. Mag-iwan ako ng stickers ko kay Sir DM. Ayan, hanapin nyo lang siya. Hingi lang kayo. So yun, kita-kits. That's it for today's vlog, netizens. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up. Para sa akin, tong standard na Mio Gear 125 is sulit na. Kasi yung premium version may stop and start system. And para sa akin, okay naman to kasi meron na siyang charger, meron ding hazard button. Tapos yung premium version, meron din yung answer back key system. Pero ako, goods na ako dito. Ganda rin ng off-white na kulay.
Meron pa yung isa, yung matte gray. Pero yung off-white, favorite ko to. Kung wala pa akong Mio, ito yung gusto kong Mio. Pang araw-araw, maganda pang trabaho, pang negosyo, pwede rin siya pang pamalengke. Lahat ng kaya mo gawin, pang long ride, pwede rin tong motor na to. So, tatanungin natin kung magkano. Kasama ko ngayon si Sir JM. Magkano to, Sir JM? Yes, yung price ng Mio Gear natin standard is 75,900. So sa mga willing mag-installment, ang down payment niya is 7,500. Ang monthly niya for 3 years is 3,680. So may less pa yun ng 200 pag updated. Yun. Thank you, bro. So yun, ladies and gents, that's it for today's vlog. Don't forget to give this video a thumbs up. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.